sama-sama tayong magiging saksi. Hiniling ng DPWH na mapa-freeze ang halos 5 bilyong pisong halaga ng sinasabing ari-arian ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At kabilang dito ang mga helicopter na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan umano sa kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 4.7 billion pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng 11 air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico base sa listahang isinumite ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH. Kabilang ang Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW 1398. Nakarehistro raw ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders kasama sa 15 contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga pag-aaring ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung nasaan nga ba si Ko. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson, welcome si Ko sakaling gustuhin itong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero di raw nila ito pwedeng imbitahan o ipasabina dahil sa interparliamentary courtesy. He is still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Ang House Infrastructure Committee naman, sinuspinde na ang pag-iimbestiga sa mga flood control project matapos ang 2 pagdinig. I think the chairs of the 3 committees had basically agreed na tumatakbo na po yung pong ICI. I think it is best to make a decision that we have to suspend and cooperate na lang po with the ICI. Para ipakita ang pakikipagtulungan ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure, itinurn over ni House Speaker Faustino Bogie III sa ICI ang mga nakalap na nitong dokumento at ebidensya. Gayon din ang transcripts ng mga pagdinig ng Infracom. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Itinuturing ng protected witness ng Justice Department ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Gayon din ang mga dating kasamahan ni Alcantara sa DPWH na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Saksi, si Salima Refran. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaari magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness, kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them the protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay.
Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Descaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP. Sir, paglilinaw, ang mga Diskaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who has applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness because you're freeing them completely from criminal liability. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, voluntaryo ang pagbabalik ng ari-arian ni Hernandez at hindi pa raw napag-uusapan ng restitution bilang kondisyon sa WPP. Pero, giit ni Remulla, Kailangan ng restitution. Ito gusto ng bayan natin. Ito talaga ang hustisya. Di ba? Ang lahat ng nakakuha ng hindi kanila, dapat sila sa ulian. Hindi naman to finders keepers, lalo na kung merong criminal design na involved. Diyan na tayo papunta. Kaya diyan na tayo magkakaalaman talaga ng kabuuan ng lahat. Ano yan kasi para umabot ka sa Memorandum of Agreement, satisfying all legal obligations, iba yan. ang kampo ni Hernandez ikinagalak ang pagiging protected witness na nito sa DOJ. This is what we've been praying for. Because of all the revelations he has made, it's important that he and his family is being protected. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, dumadami ang kalaban niya. So, people want him silenced. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lang ang mga termino ng proteksyon ng mga protected witness. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Bago sa saksi, umakyat na sa 3 ang patay sa pagsabog ng mga sangkap sa paggawa ng paputok sa Valenzuela City. 2 taong gulang na bata ang nadagdag sa mga nasawi. Saksi si Jamie Santos. Kita sa drone shot na ito ang lawak ng pinsalang idinulot ng malakas na pagsabog na yumanig sa residential area sa Barangay Marulas, Batimana Compound, Valenzuela City kaninang umaga. Nagkasira-sira ang mga bahay sa compound, nagkalat ang mga kagamitan, patay ang kambal na babae na 7 taong gulang. Nagsimula umano ang pagsabog sa isang bahay sa Paices Street. Naglalaba po kasi ako noon. Na lang pong pumutok ng malakas, 3 beses po. Po isang bata po na tumalsik, akala ko pumanika. Mga kemikal, gaya ng pulbura na ginagamit daw sa paggawa ng paputok at iba pang pyrotechnics na nakaimbak ang umano'y sanhi ng pagsabog. Nagkaroon din ng sunog. Idineklarang under control ng Bureau of Fire Protection bago mag-alas 12 ng tanghali. Isinugod sa Valenzuela Medical Center ang 7 pang sugutan, kabilang isang senior citizen na babae, 4 na menor de edad at dalagitang nagtamo ng 3rd-degree burn. The city government and emergency response teams are working closely to provide assistance to the affected families, including the deployment of our social workers coming from the CSWD. Sila po ang itinalaga po ng lokal na pamahalaan to monitor. And I also give instructions already na lahat ng hospital bills po ng pamilya and ng mga victims ay to be shouldered by the LGU. Sa inspeksyon ng mga tauhan ng EOD at SOCO, walang ebidensya ng improvised explosive device sa lugar. Ang natagpuan lamang mga pulbura at materyales para sa paggawa ng paputok. Sa information got from the residents saka yung member of the family, ang kanilang deklarasyon ay may nakaimbak po dong mga kwitis na iniipon na ibibenta. Kaso during the inspection, hindi na siya nakita yung traces kasi kasama na siya sa explosion. Malinaw daw na may pananagutan ng may-ari ng bahay dahil ipinagbabawal ang pag-iimbak ng ganitong chemical sa residential area. Wala rin itong kaukulang permit. Base sa ating pag-imbestiga ay dun sa asawa ay sila nga ay nag-stock dyan ng
pyrotechnic powder dahil mura pa ngayon. Ang gumagawa nga sila para sa Pasko, Bagong Taon at ganitong bermas. Nag-stock na sila. Ang pananagutan dyan, hindi nga po yan dapat nandyan sa mga ganyang lugar dahil may zoning ang at kung sila walang permit ay may pananagutan talaga na yun ang tinutumbok ni Chief of Police, yung reliability ng may-ari ng bahay. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na bibigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 4 na buwan ang tinitiis ng mga residente sa isang sitio sa Kalumpit, Bulacan ang pagbaha sa kanilang lugar. At ang panawagan ng mga residente, managot ang mga nangurakot sa mga flood control project. Saksi si June Veneracion. 4 na buwan nang hindi humuhupa ang baha rito sa Sitio Cabo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pati ang kanilang konkretong makeshift bridge, kahit mataas, nilubog ng tubig. 1.5 meters yan. Ang taas. Ngayon, lubog pa rin. Gano'n katagal? 4 months na. Magpa 5 months na. Hindi nyo lang nakikita pero itong aking nalalakaran, makeshift bridge ito. Dito sa isang bahagi ng Barangay San Miguel. Alam nyo ba, yung tulay na ito, naipatayo gamit yung pera ng mga residente. Nag-ambagan sila para maski papano'y merong solusyon dun sa kanilang problema. Diyan nanggagaling yung galit ng mga residente rito. Dahil nababalitaan nila ngayon na bilyon-bilyong piso pala ang nawawala dahil sa korupsyon kaugnay ng mga flood control project na dapat sana'y napapakinabangan nila. Ang Kalumpit ay sakop ng 1st Engineering District, Bulacan, kung saan maraming proyekto ang lumalabas sa mga pagdinig ng substandard. Hugot tuloy ng mga taga rito kung hindi sana inuna ang kasakiman sa pera. Malamang hindi ganito kalaki ang problema nila sa baha. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po may managot po talaga. Maraming residente na ang umalis at inabandona ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang maitayo sa malinis na paraan. Ang mga naiwan, araw-araw na nagtitiis. Katulad ngayon, kahit saan ka bumaling, tubig. Dahil po sa mga kagagawa ng mga korap na po na yan. Subukan po nila na itry na pamumuhay namin ngayon. Baka po sakaling makonsensya po sila. Talagang hirap na kami sa nangyayari na yan. Hindi ko namin akalain na mabuti, naburger nga ngayon yung mga kurakot na tao. Nasa 20 pamilya ang nasa evacuation center ngayon ng barangay. Karamihan, hindi na mabilang kung ilang beses nang lumikas. Sila po nagpapakasaya, kami pong mga Pilipino, nagpapakahirap po kasi. Nahirapan po talaga kami. Hindi nakakakumpleto ng 1 linggo ng pasok ang mga estudyante dahil laging lubog ang kanilang eskwela. Masakit po yung nakukuha po nila yung mga pondo po ng Pilipinas dito po. Mahirap din po. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Posible pa pong lumakas ang severe tropical storm Opong bago pa man ang pagtama at pagtawid nito sa lupa ayon sa Pag-asa. Base sa bulletin kanina alas 5 ng hapon, signal number 2 sa Northern Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Gayon din po sa Samar, iba pang bahagi ng Eastern Samar, Biliran at hilagang bahagi ng Leyte. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Opong sa layong 685 kilometers silangan ng Maasin City sa Southern Leyte. May lakas itong aabot sa 100 kilometers per hour at bugso nga abot sa 125 kilometers per hour. Base sa forecast track ng Pag-asa, lalapit ang bagyo sa Eastern Visayas at Southern Luzon. Posible itong maglandfall sa Bicol Region, Biyernes ng umaga o hapon. Tatawid ito sa Southern Luzon hanggang makarating sa West Philippine Sea. At sa Sabado ito, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bukod po sa mga lugar na posibleng daanan ng sentro ng bagyo, dapat ding mag-ingat ang ibang probinsya na sakop ng tinatawag na Cone of Probability. Kapag tumawid na po ang sentro ng Bagyong Opong sa Southern Luzon, particular na sa Calabarzon area, ramdam ang hagupit niyan sa Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa. At bukod sa direktang epekto ng Bagyong Opong, dapat ding paghandaan ang epekto ng pinalakas na habagat.
Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa Luzon, lalo na sa ilang lugar sa Mimaropa, Bicol Region at Quezon. Malawakan na ang mga pag-ulan at halos buong Luzon sa hapon at gabi. May matitinding buhos ng ulan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Dito po sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng pabugso-bugsong ulan bukas. Umaga pa lang din, may mga kalat-kalat na pag-ulan na sa Visayas. Buong Visayas na naman ang uulanin pagsapit ng hapon hanggang gabi. At malalakas ang buhos, lalo na sa Samar at Leyte provinces, Western Visayas at Negros Island region. Sa Mindanao, maaliwalas ang panahon maliban na lang sa localized thunderstorms. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.